Isang airport express na linya ng 147 kilometrong North-South Commuter Railway o NSCR, ang magkokonekta sa Clark International Airport sa Makati Central Business District sa wala pang isang oras. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang linya ng Airport Express ay makatutulong sa plano ng Luzon International Premier Airport Development, LIPAD, operator ng Clark International Airport, na bumuo ng Clark Aero District Project, ang unang world-class airport city sa bansa. Ang Airport Express Line ay isang nakatakdang serbisyo ng tren na bahagi ng 147 kilometrong North-South Commuter Railway, NSCR. Layunin nitong ay konekta ang Clark International Airport, CRK, sa Makati Central Business District sa loob lamang ng 55 minuto, na dating inaabot ng 2 hanggang 3 oras sa pamamagitan ng kalsada. Ang mga tren ng Airport Express ay tatakbo sa bilis na hanggang 160 kilometro bawat oras. Ang biyahe mula Makati hanggang Clark, at pabalik, ay tatagal lamang ng humigit kumulang 55 minuto. Magkakaroon ng Clark Station sa loob mismo ng Clark International Airport Complex, na ikokonekta sa mismong paliparan sa pamamagitan ng elevated walkway para sa madaling paglipat ng mga pasahero. Plano rin ng operator ng Clark Airport na buuin ang Clark Aero District. Ang mabilis na riles na ito ay makakatulong na gawing mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero sa pagitan ng Clark at ng mga paliparan sa Metro Manila. Ang Express Line ay dadaan kasama ng iba pang mga istasyon ng NSCR, na magsisimula pa sa Alabang sa Timog, tatawid sa Metro Manila, at aabot hanggang sa Pampanga. Mayroong hindi bababa sa 10 kumpanya mula sa Pilipinas, Japan, at France ang nagpahayag ng interes na magbid para sa 229 na bilyong pesos kontrata sa Operations and Maintenance, O&M, ng NSCR. Ang deadline ng pagsumite ng bid ay inilipat sa Setyembre upang bigyan ang mga interesadong grupo ng sapat na oras upang suriin ang mga teknikal na kinakailangan ng malaking proyekto. Ito ang pinakamalaking proyekto ng tren sa kasaysayan ng Pilipinas, na may layuning i-konekta ang Malolos, Bulacan, hanggang Tutuban, Maynila, at Calamba, Laguna. Sa kasalukuyan, ang DOTR ay nakikipag-usap sa mga Japanese rail operator, partikular sa Tokyo Metro Company Limited ang operator ng pangunahing rapid transit system ng Japan, gayon din sa JR East and JR West, ang mga operators ng high-speed railway network ng Japan, ang Shinkansen. Ang 147-kilometer NSCR ay magdurugtong sa Malolos, Bulacan sa Clark International Airport, at sa Tutuban, Manila sa Calamba, Laguna. Ang O&M deal ay tatagal ng 15 taon mula sa petsa ng paglagda sa kasunduan. Ang NSCR ay inaasahang magiging fully operational sa January 2032, bagamat ang partial operations ng Malolos to Valenzuela segment ay tinataya sa December 2027, habang ang Clark to West Valenzuela segment ay inaasahang tatakbo pagsapit ng October 2028. Naantala ito ng ilang taon dahil sa issue sa right-of-way, mga pagbabago sa disenyo, at abala sa paglilipat ng mga pasilidad. Inaasahan na ang partial na operasyon ay magsisimula sa 2028, kung saan ang unang bubuksan ay ang North Extension. Ang pangunahing sanhi ng paghinto ay ang mga usapin sa right-of-way, ROW, partikular ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga ari-arian at mga istasyon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Pampanga. Ang iba pang dahilan ay ang paglilipat ng mga cable at tubo, at ang mga hamon sa koordinasyon kasama ang mga lokal na pamahalaan.
Nagsimula ang pagtatayo ng Solis at Blumentritt stations ng North-South Commuter Railway, NSCR, sa Maynila, matapos maantala ng mahigit 2 taon dahil sa mga issue sa right-of-way. Ang North-South Commuter Railway, NSCR, na kilala rin bilang Clark-Calamba Railway, ay isa sa mga pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura na sinimulan at binigyang buhay sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Ang mga linya ng tren na ito ay unang binalak sa mga nakaraang administrasyon bilang Public-Private Partnership, PPP, noong November 2016, kinansela ng Administrasyong Duterte ang PPP auction upang pondohan ito sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Formal na naaprubahan ang pagpopondo noong January 2019 kung saan nagtulungan ang Japan International Cooperation Agency JICA at Asian Development Bank, ADB, para sa dambuhalang pautang upang masiguro ang world-class na kalidad ng tren. Sa ilalim ng planong binuo ng dating administrasyon, dito itatampok ang kauna-unahang Airport Express na tren sa bansa na magpapabilis ng biyahe mula Makati papuntang Clark Airport sa loob ng 55 minuto na lang, mula sa dating 2 hanggang 3 oras. Noong March 2022, nilagdaan ng Duterte admin ang kontrata para sa 304 na train cars mula sa Japan, kabilang ang mga 8-car train sets na may bilis na 120 km per hour, libu-libong trabaho ang nabuksan para sa mga construction workers, kabilang ang mga displaced at nagbalikbayan na mga OFW. Ang design mock-up ng North-South Commuter Railway, NSCR, Airport Express train ay nakadisplay sa Polytechnic University of the Philippines, PUP, main campus sa Santa Mesa, partikular na sa College of Engineering and Architecture. Ito ang magiging pinakamabilis na tren sa buong Pilipinas na idinisenyo ng Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, mula sa Espanya, katuwang ang Mitsubishi Corporation.